Purihin po ang Panginoon at isang magandang umaga sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. So sa lahat po ng ating mga ka-GMB, good morning, beautiful. At welcome po sa ating Super Rich God, the Voice of God, ng ating Bishop Carding at Bishop Tony Mariohay, Day 137. So ang ating Bible devotion po ngayong umagang ito, ngayong Thursday, ay pinamagatan ko pong The Power of God's Instruction. Ang kapangyarihan ng mga aral at turo ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng isang mangangaral, there is no such thing as failure. It is a life lesson for the future. Sometimes we win, sometimes we learn. Diyos po ang magpapala ng kanyang mga salita na ating pong bubulay-bulayin ngayong umagang ito. So bilang pasimula, nais po nating gumawa kagad tayo ng isang deklarasyon. Naniniwala po tayo that our declaration is our possession. Our confession is our possession. Ano man ang sambitin ng ating mga labi ng may pananalig at pananampalataya, ito po'y dinidinig at tinutugon ng ating Panginoon. So sa lahat po ng ating mga nakikinig, sa lahat po ng mga nanonood, i-apply po natin ang ating pananampalataya. Pakisulat po ninyo sa inyong mga comment section, I am blessed to be a blessing. Tinatayon po natin ang Genesis chapter 12 na nagsasabing, I will bless those who will bless you, and I will curse those who will curses you. And in you, all the families of the earth shall be blessed. Tayong lahat ay pinagpapala ng ating Panginoon upang tayong lahat ay maging daluyan ng kanyang masagana at mayamang pagpapala. Kaya kung ikaw ay naniniwalang ikaw ay pagpapalain at magiging daluyan ng pagpapala, pakisulat uli sa ating comment section. Amen. At simulan po nating ibahagi ang salita ng Diyos sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga katrabaho, kabarangay, lalo na po ang ating mga kababayan, sa iba't ibang bansa na ngayon po ay nakikinig, nanonood, at alam nating nangangailangan ng salita ng Diyos. Lagi nating tayuan ang kanyang mga salita, that the word of God will not return void nor empty. It is alive, quick, and powerful. It is sharper than two-edged sword that will penetrate not only our bones and marrows, but even our soul and spirit. And it is a discerner of our heart. Kapatid, ibahagi po natin ang salita ng Diyos sa lahat ng ating mga kakilala, sapagkat ang salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan at may kakayanan na baguhin, pagpalain ang buhay ng isang tao na ito pa'y mapapakinggan nila. Kaya mga kaibigan, mga supporter, at lahat ng ating mga nakikinig ngayon, you are blessed to be a blessing. Pakisulat po natin ang ating pinaka-outline sa ating topic ngayon, the power of God's instruction. Number 1, the power to secure our future. Number 2, the power to strengthen our faith. And number 3, the power to subdue our failures. Ito po ang tinataglay na kapangyarihan ng mga aral at turo ng salita ng Diyos. The power to secure our future, the power to strengthen our faith, and the power to subdue our failure. If you believe that, type Amen. Simulan po natin ngayon ang ating pag-aaral. Ano-ano ang mga tinataglay na kapangyarihan ng pakikinig, ng pag-aaral, ng pagtuturo, at lalo tigit sa pagsunod sa salita ng Diyos. Basahin po natin ang Psalm 78, verse 6. That the generation to come might know them, the children who would be born, that they may arise and declare them to their children. Ito po yung payo at aral ni Haring David sa kanyang mga kababayan
nung panahon siya po ay naghahari, na sa mga darating na mga saling lahi, sa mga susunod na saling lahi, ang sinasabi ni Haring David, ituro po natin ang mga aral ng mga salita ng Diyos, sapagkat ang mga aral ng salita ng Diyos ay magdadala ng security para sa kanilang mga future. Alam ko pong tayong lahat ay talagang nag-aalala minsan sa ating future. Alam niyo po sa panahon natin ngayon, bagamat tayo po'y talagang globally, nasa internet na po tayong lahat, at lahat ay walang hadlang para hindi po tayo abutin ng salita ng Diyos. Bagamat nagiging high-tech po tayo sa ating kapanahunan, pero napakarami po ang posibleng mawala ng trabaho. Ayon sa isang pag-aaral, kapag talagang nag-full blast, itong tinatawag po nating artificial intelligence, baka po mawala na ng trabaho ang mga call center agent natin, ang mga cashier po natin, at marami pang mga empleyado sapagkat papalitan tayo ng mga robot. Sabi nga nila, mga robot na ito pwedeng magtrabaho 12 hours to 24 hours a day na hindi naghihingi ng anumang overtime payment. Hindi sila magrereklamo. Hindi sila susuway sapagkat sila lahat ay nakaprogram lamang. Kaya malaki ang possibility na darating ang panahon, lahat ng ating mga kamanggagawa ay pwedeng mapalitan ng tinatawag po natin mga robot. At kung pag dumating yung panahon na yun, paano na tayo? Paano na future natin? Paano na ang ating pagtatrabaho? Even po yung mga mall ngayon, pwedeng mangyari na lahat naka-online na lamang. Mawawala na yung mga trabahador sa mga malalaking mall. Mas makatitipid sa kumpanya yun. Sapagkat ang lahat delivery na lamang. So ngayon, anong dapat natin gawin? So ito po yung sinasabi ng Biblia, the power of God's Word, number one, it has the power to secure our future. Hindi po tayo dumidepende sa mangyayari sa mundo. Ang dinidependahan po natin ay ang mga pangako ng salita ng Diyos. The Word of God, it secure our future. It has the impact for the future generation. God's instruction is our shield in every storms of life. God's Word is our unyielding anchor. And God's Word provides perfect peace. Bagamat alam natin na talagang pwedeng mangyari yun, subalit sa lahat ng mga anak ng Diyos, sa lahat ng sa Kanya'y nananampalataya at umaasa, kapatid, kaibigan, kailanman, hindi tayo bibiguin ng Diyos. Because the Word of God has the power to secure our future. Anong sabi ng Jeremiah 29:11? For I know the plan that I think towards you, says the Lord, a plan to prosper you and not to harm you. Panahon pa lamang ni Propeta Jeremias ay binigyan na po tayo kagad ng security ng Diyos mula sa kanyang mga turo ng salita ng Diyos. A plan to prosper you and not to harm you. A plan to give you hope and a plan to give you future. Kaya ang pinanghahawakan po natin ay ang mga pangako at aral ng salita ng Diyos na ikaw at ako ay nakaplano na sa Kanya. Plano na tayong lahat ay pasaganahin at pagpalain at payamanin at hindi bigyan ng buhay na mahirap. Plano na bigyan ng pag-asa at bagyan ng magandang kinabukasan. Anong sabi ng Psalms 23? The Lord is our shepherd, we shall not be in want. He make us to lie down in green pasture. Pwede na naman natin panghawakan. That the power of God's Word give us security in the future. Na siya ang ating mabuting pastol. Hindi niya tayo pagkukulangin. At tayo kanyang ipinapastol sa mga luntiang lugar. Kaya nga po ang sabi rin po ng aklat ng Philippians chapter 1 verse 6,
We have this confidence that He who began a good work in us shall be able to complete it. Kapatid, kaibigan, kapag ating pong pinanghawakan, tinayuan, at sinunod ang mga aral at turo ng salita ng Diyos, ang sabi ng Biblia, siya na gumawa at nagpasimula ng mabuting bagay sa atin, ay kaya niya itong ganapin hanggang wakas. Ang sabi din ng Matthew 6:33, kung uunahin nga lang natin lagi ang Panginoon sa ating buhay, hindi niya tayo pagkukulangin. Ang lahat ay idadagdag niya sa atin. And God will supply all our needs according to His riches and glory. Kaya kapatid, kaibigan, tandaan mo ito. The power of God's instruction, number one, it has the power to secure our future. Kaya kung ikaw ay nag-aalala, kung ikaw ay natatakot dahil sa AI, kung ikaw ngayon yung nangangamba dahil maraming nawawala ng trabaho, marami pong natatanggal sa mga opisina, manalig ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. At manatili kang tapat na naglilingkod sa Kanya, sapagkat ang Kanyang pangako, hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. At lahat ng bagay na ating kakailanganin, sagot ng Diyos yan. So God, Word, has the power to secure our future. Meron tayong tinatag na future security. Pakisulat po sa yung comment section, nakaplano ka sa plano ng Diyos. Number 2, anong sabi ng verse 7? That they may set their hope in God. Na lahat tayo po, ilagak daw po natin ang ating pag-asa sa Diyos. And not to forget the works of God, but keep His commandment. Huwag daw po natin kalilimutan yung mga kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa ating buhay. At sa buhay ng mga lingkod ng Diyos, nauna pa sa ating naglingkod sa Kanya. Bagkus sundin natin ang Kanyang mga salita. The second power of God's instruction, it has the power to strengthen our faith. Nanghihina ka na ba? Nanlulupaypay ka na ba? Tila para ka na bang susuko? Ano man ang iyong kalalagayan ngayon, kapatid, ano mang pagsubok, ano mang problema, ano mang hamon ng buhay ang hinaharap mo ngayon, huwag ka susuko. Isuko mo sa Diyos. Hayaan mo ang Diyos ang patuloy na kumilos at gumalaw sa iyong buhay. Alam ng Diyos ang iyong pinagdadaanan ngayon. Alam ng Diyos yung bigat na dinadala mo ngayon. At alam din ng Diyos ang sitwasyon mo ngayon. Panghawakan mo ang Kanyang mga salita. Because the Word of God has the power to strengthen your faith. It is like a flame of fire within our hearts. Itong mga salita ng Diyos na pinakikinggan po natin ngayon ay parang isang apoy na naglalagablab sa ating mga puso na magbibigay sa atin ng buhay at sigla. The Word of God will increase and will strengthen our faith. Natatandaan ko po nung isang araw, meron tayong isang kapatiran na dumaan sa isang napakatinding pagsubok. Isang tapat, masipag, na lingkod ng Diyos. Pero dumaan ng matinding pagsubok. Saan tayo kukuha ng lakas? Saan tayo kukuha ng sigla at tapang? Kapatid, ang pwede lang nating pagkunan ng lakas, ng sigla, tatag at tapang ay ang mga salita ng Diyos. Ang sabi ng Isaiah 41 verse 10, kaya sa lahat ng mga nanghihina, sa lahat ng mga nanlulupaypay, sa lahat na parang susuko na, kapatid, pakinggan mo ang mga salita ng Diyos para ito sa iyo. Isaiah chapter 41 verse 10,
Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Kapatid, personal na nangungusap ang salita ng Diyos na anuman ang iyong pinagdadaanan, anuman ang pagsubok na yung binibitbit at dinadala ngayon, ang sabi ng kanyang salita, huwag kang matakot. Sasamahan kita. Huwag kang manghina. Ako ang iyong Diyos. I will strengthen you, and I will help you, and I will uphold you with my righteous right hand. Pangako ng Diyos sa iyo yan. Kung ikaw ay mananatiling tatayo, titindig, kakapit at susunod sa salita ng Diyos, sasamahan ka ng Panginoon. Palalakasin ka ng Panginoon at pagtatagumpayin ka ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng aklat ng Philippians 4:6-7, be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your request be made known unto God. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your hearts and mind. Kapatid, kung ikaw ay nangihina, ikaw ay nanlulupaypay, tila susuko, tuhurin mo. Lumuhod ka sa Diyos. Manalangin ka. At kapitan mo ang salita ng Diyos na sinasabi ng Biblia, huwag kang mag-alala sa anumang bagay, bagkus manalangin ka. At ang kapangyarihan ng Diyos ay dadaloy sa iyong buhay. Anong sabi ng Joshua 1:9? Have I not commanded you? Be strong and be very courageous. Kapatid, ito yung paalala sa atin ng Diyos ng kanyang mga aral. Be strong and be very courageous. Do not be frightened. Do not be dismayed, for the Lord our God is with you wherever you go. Kaya napakahalaga ng pakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat the Word of God will strengthen our faith. Hindi lamang ito isisecure yung ating future, it will also strengthen our faith. Kaya kapag nanghihina ka, nanlulupay pa kapatid, balik ka lang sa salita ng Diyos. Lumuhod ka sa kanyang presensya. Anong sabi ng Psalms 23 verse 4? Do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. So ito yung pangalawang pangako ng kanyang mga aral. The second promise of God's power in His instruction is the power to strengthen our faith. Kaya kapag naghihina ka, nanlulupay pa ka, susuko ka na kapatid, huwag kang liliban sa mga pagdadalo ng gawain. Huwag kang a-absent, huwag kang lalayo. Huwag mong katatamaran sapagkat yun ang pwede mong pagkunan ng salita ng Diyos. At kung luluobin ng Panginoon, maraming para narito po yung ating GMB FB Live every Tuesday, Thursday, and Saturday. Pwede mo itong pakinggan. Pwede mo itong balik-balikan at ang salita ng Diyos ay magbibigay sa iyo ng kalakasan. Tama o may tama? The third and final, anong sabi uli ng verse 8? And may not be like your fathers. Huwag daw tayong gagaya sa ating mga ninuno. A stubborn and rebellious generation. A generation that did not set its heart aright and whose spirit was not faithful to God. Nasulat ang Biblia para ito isang palaala, reminder or warning, na sinasabi ng Biblia, huwag daw nating gagayahin yung ating mga ninuno. Sapagkat ang ilan sa ating mga ninuno, stubborn and rebellious, matitigas ang ulo at mga rebelde. Natatandaan niyo sa wilderness? For more or less 300 years, inalipin sila sa Egypt. Laging katulong silang lahat. Ang bayan ng Diyos, ang anak ng Diyos ay naging alila. Naging katulong. Naging mga nangangamuhan sa mga Egyptian.
And to make the long story short, pinalaya sila ng Lord sa pamamagitan ng kanyang mga kapangyarihan at mga himala. For 300 years, nakalaya siya from the land of bondage, the land of sinfulness, nagkaroon ng deliverance. At dadalhin sila ng Lord sa promised land. Pero ano nangyari? Instead na sila po'y sumunod, magpasalamat, magtiwala, anong ginawa? Puro reklamo. Araw-araw. Nagre-reklamo sila kay Moses. Hindi na nila nakita yung kapangyarihan ng Diyos, kundi nakikita nila yung kanilang mga pansariling pangangailan. Puro reklamo. Kaya ano nangyari? Instead of 40 days going to the promised land, it takes 40 years. Kaya ang paalala sa atin, huwag nating gagayahin ang ating mga ninunong mga rebelde at suwael. Stubborn, rebellious generation who did not set their heart aright but was not faithful to God. Ano yung pangatlong pangako ng mga aral at turo ng Diyos? Number 1, it has the power to secure our future. Number 2, it has the power to strengthen our faith. And number 3, it has the power to subdue our failures. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na mapagtagumpayan po natin yung mga bagay na hindi pinagtagumpayan ng ating mga naunang mga ninuno sa pananampalataya. Kung sila nung panahon nila naging reklamador, naging suwail, naging hindi mapagpasalamat sa Diyos, kapatid, sa pamamagitan ng kanyang salita, kaya natin maging mapagpasalamat. Kaya natin maging masunurin. Kaya natin lumakad sa tama. At kaya natin maging matapat sa salita ng Diyos at sa kalooban ng Diyos. So tandaan po natin, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para mapagtagumpayan po natin ang lakat ng mga kabiguan na pinagdaanan ng ating mga ninuno sa pananampalataya. God's triumph over failures. The Word of God has the power to triumph over our failures. It has the favor to lead us to victory, vanquishing our vulnerabilities, turning our failures into stepping stones to success. Kaya kapatid, napakahalaga lagi ng pakikinig ng salita ng Diyos. Napakahalaga lagi ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngayon nga, meron na tayong mga FB Live. Manunood ka na lang, makikinig ka na lang, at tatanggapin mo na lang ang salita ng Diyos, i-apply mo na lang, at ang salita ng Diyos na yan ay may kapangyarihan upang mapagtagumpayan natin ang mga bagay na hindi pinagtagumpayan ng ating mga ninuno sa pananampalataya. Anong sabi ng 1 John 4:4? You are of God, little children. Sabihin mo nga sa sarili, I am of God, little children. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. At bilang mga anak ng Diyos, we have overcome the world because greater is He that is in us than He that is in the world. Kapatid, lagi mong tatandaan, isa kang mananagumpay. You are an overcomer. You are more than conqueror. You are victorious. You are a child of God. Tinawag ka hindi para maging talunan. Tinawag ka para maging isang mananagumpay. Anong sabi ng Genesis chapter 12 verse 3? And I will bless those who bless you, and I will curse those who curses you. Isang napakagandang pangako. Na lakat ng nagpapala sa atin, pagpapalain ng Diyos. Pero lahat ng sumusumpa sa atin ay susumpain ng Diyos. Kaya kapatid, protektado ka ng Panginoon. Anong sabi ng Isaiah chapter 54 verse 17? No weapon firm against us shall prosper, and every tongue that rises against thee in judgment, the Lord shall condemn. Kaya kapatid, huwag kang tatamarin na makinig, mag-aral, at maging manood ng mga aral at turo ng salita ng Diyos.
sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan to secure your future, to strengthen your faith, and to subdue your failures. Nawa po tayong lahat ay napagpala ng salita ng Diyos. Again, tandaan po natin, sometimes we win, sometimes we learn. Ang mga salita ng Diyos ay laging nagdadala sa atin sa pagtatagumpay. At yung mga naranasan nating mga kabiguan noon at maging ng ating mga naunang mananampalataya, matuto lamang tayo. In closing, sabi na aklat ng Proverbs, instruct a wise man and he will be wiser. But teach the righteous man and he will increase in learning. Alam niyo po, ang sukatan ng isang taong matalino, ang sukatan ng isang taong matuwid, tumatanggap ng aral, tumatanggap ng turo, tumatanggap ng pagtatama. Kaya nga sabi ni Haring David, instruct a wise man and he will become wiser. Teach the righteous man and he will increase in learning. This is the power of God's instruction. It will secure our future. It will strengthen our faith. And it will subdue our failure. Kaya kapatid, kaibigan, ikaw na nakikinig ngayon, ikaw na nanonood ngayon, ikaw na susuko na ngayon, nanghihina ka na, nalulupaypay ka na. Baka magpapaalam ka na sa ministry. Baka iiwan mo na pamilya mo. Baka magbawala ka na. Kapatid, lumapit ka sa Diyos. Kung tila wala ka nang nakikitang magandang future, kung tila parang ang pananampalataya mo ay pahina na ng pahina, at tila parang lagi kang talunan, good news. God's Word can secure your future. God's Word can strengthen your faith. And God's Word can subdue your failures. Lumapit tayo sa Diyos. Sabihin natin, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Inaamin ko po, nawawalan na ako ng pag-asa. Nang lulupaypay at nanghihina. Tila parang susuko na po ko sa mga pagsubok ng buhay na aking nararanasan ngayon. Patawad sa marami kong mga kabiguan. Sa oras pong ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Dagdagan mo ang aking pananampalataya. At bigyan mo ko ng katiyakan na sa aking pananalig sa iyo, pagsunod at paglilingkod sa iyo, mayroong security ng aking future. Mayroong strengthening ng aking faith. At mayroong subduing ng mga failures na pinagdaanan ko. Simula sa araw na ito, paguhin mo ko, Panginoon, at gamitin mo ko sa mga taong nangangailangan ng personal na relasyon sa iyo. Salamat sa kaligtasan, salamat sa pagpapatawad, salamat sa pagmamahal, at salamat sa kalakasan sa pangalan ni Jesus. Kaibigan, kapatid, kung ikaw ay pinagpala ng salita ng Diyos, you are blessed to be a blessing. Ibahagi mo ang salita ng Diyos upang ikaw ay mas lalong pagpalain ng ating Panginoon.